Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. So ngayon itatanong natin paano siya tumingin sa iyo ngayon, okay? Para to sa mga no contact situation, paano ka ba niya tingnan ngayon, okay? Start na tayo. Give me the message. Paano siya tingnan? Paano siya tumingin sa iyo ngayon? Ayan. Paano kanya tingnan? Give me the message. Paano ka ba tingnan ng taong ito? So, thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message. Paano ka tingnan ng taong ito ngayon? Give me the message. So, lumabas yung The Lovers Reverse. Four of Swords Reverse. Meron ditong The Emperor Reverse, King of Swords upright, Eight of Swords upright, the Hierophant upright, Five of Pentacles upright, Four of Wands reverse, Three of Pentacles reverse, the Fool reverse, Page of Wands upright, Knight of Pentacles reverse, and the Seven of Swords reverse. So meron akong nakikita dito na Gemini, Libra and Aquarius. Meron din ako nakikitang Aries. So, lumalabas din dito yung Taurus, Virgo, Capricorn. Merong Sagittarius and Leo. Ayan. So, more air sign, earth sign, and fire sign. Okay? Ayan. So, start na tayo. Ayan. So, ayusin ko lang dito ha. Ayan. So, dito, no, lumabas tong The Lovers dito. Naka-reverse siya. So, meron akong nakikita na overall dito, no? Kumbaga, meron akong nakikitang matinding pag-iwas. Okay? So, dito, hindi kanya makalimutan. So, lumalabas dito ang daming blockage. Kumbaga, meron ditong unfinished business. Yung tingin niya sa'yo, no, ngayon ay halo ng takot, attraction, guilt, at unresolved emotion. So, dito, no, meron akong nakikitang separation dito sa The Lovers Reverse. Yung bang tipo na may separation sa connection nyo. Kumbaga tingin ng tao na to, nasira yung dapat, ay kayong dalawa, okay pa. May mga panghihinayang siya rito. So, nakikitaan ko dito, siya ngayon, hindi siya sigurado kung compatible pa ba kayo ngayon. Okay? Then, sinabayan pa dito ng Four of Swords reverse, ano? So, ibig sabihin, itong taong ito, hindi siya mapanatag. Nai-stress siya sa pag-iisip. Okay? Kumbaga, iniisip ka niya, ganun. Stress siya doon. Iniisip ka niya kahit ba ayaw niyang umamin. Okay? So, nakikitaan ko rin dito sa The Emperor reverse, ano? Meron nung nakikitang control issue. So, ibig sabihin, ano, nakikita ka niya bilang isang tao na hindi na niya kayang makontrol. Kumbaga, meron kang sariling will. At natatakot siya doon. Okay? So, lumalabas din dito sa King of Swords, ano, upright. Yung iba sa inyo, tingin ng tao na to sa'yo, matapang ka. Okay? Matapang ka magdesisyon. Logic ka mag-isip. Hindi ka nagpapaikot. Ganun kanya tingnan dito. So, nakikita ka niya na someone na detached or pwede rin, kahit alam niyang may emotion ka, control mo na ito. Okay? So, dito sa Eight of Swords upright, ano, naiipit siya sa sariling isip. So, ibig sabihin, tingin niya sa'yo, hindi ko alam paano ba kakausapin to. Ganon. Ganon yung tingin niya sa'yo. So, feeling niya may barrier or pwede rin, kahit alam niyang siya yung gumawa nito. Okay? So, dito, lumalabas din dito sa The Hierophant upright. Yung iba sa inyo, merong kang person dito na hanggang ngayon, may respeto pa rin naman sa'yo. Kaya lang, alam ng tao na to na tama ka. Okay? So, kita ng tao na to yung values mo, moral, at stability na wala siya ngayon. Okay? So, dito, no, lumalabas din dito sa Five of Pentacles upright. May pakaramdam siya na iniwan siya.
Okay? Yung bang iniwan mo siya sa lamig, ganun. Yung tingin niya sa'yo ngayon, ano, wala na siyang access sa'yo. Naka-move on ka na. Okay? So, feeling niya dito, wala na siyang lugar sa buhay mo. So, dito, sa Four of Wands reverse, tingin ng tao na to, no, wala na yung dating saya. Or pwedeng yung connection na hindi niya na nararamdaman ngayon. Okay? Ganon. Hindi niya na nararamdaman na stable pa kailanman. Okay? So, dito, no, nakikitaan ko rin dito dahil lumabas itong Three of Pentacles reverse in the pool dito. So, dito, yung bang tipo na iniisip ng tao na to na hindi na kayo nag-work together or pwede rin yung communication and teamwork nakikita niya totally nabagsak. Okay? So, nakikitaan ko rin dito sa the Fool reverse. Ito yung simbolo ng may takot or pwede rin tingin niya sa'yo, hindi ko pwedeng lapitan basta-basta. Ganon yung energy niya sa'yo, no? So, may risk. Kumbaga, kailangan niya munang laksan yung loob niya bago makalapit sa'yo. So, lumalabas din dito sa Page of Wands sa upright, ano? Itong tao na to, attached pa rin sa'yo. Okay? Pero, tingin niya sa'yo, no? Still spark something sa kanya. Ganon. So, lumalabas dito, meron siyang curiosity na yung desire or curiosity at desire na bumalik or pwede rin mag-reach out. Okay? So, nakikitaan ko rin dito sa Knight of Pentacles reverse, no? Yung tingin niya rin dito, no? Yung bang tipo na hindi ko kayang magbigay ng stability sa taong ito ngayon. Okay? So, feeling niya, hindi siya enough para sa standard mo. Okay? So, nakikitaan ko rin dito sa Seven of Swords reverse. Gusto ko niyang kausapin dito, no? Kaya lang, tingin ng tao na to sa'yo, yung bang tipo na deserve mo yung katotohanan. May guilt. Then, nakikitaan ko rin dito, meron siyang desire na mag-confess or ayusin. Okay? So, yung kabuuan, ano, yung pinaka tingin ng tao na to sa'yo ngayon, hindi kanya maalis sa isip niya rito. Okay? So, nakikitaan ko dito, yung bang tipo na hindi ka maalis sa isip niya, kaya nagiging cold siya. So, takot siya magsalita dahil feeling guilty siya. Okay? So, lumalabas dito, nakikita ka niya as someone na mature, stable, at mas tama kaysa sa kanya. So, lumalabas din dito, na-stress siya na para bang wala na siyang space sa buhay mo. May desire pa rin siya, pero andun yung attraction, andun yung curiosity, andun yung spark, pero hindi niya alam kung paano aayusin ito. Okay? So, nakablock siya emotionally and mentally. Okay? Ito lang nakikita ko. So, tingnan natin, ano, base sa energy na lumalabas dito, ano yung gusto niya pang gawin. Okay? Give me the message. Ano yung next moves niya? Ano yung gusto niyang gawin? Give me the message. Kasi pulos tingin lang yung nakikita niya dito. So, ano yung kasunod na hakbang gawin or ano yung balak? Anong next moves na gagawin nito base sa spread ng energy na nabasa natin ngayon? Okay? Start na tayo ulit. Yan. So, dito, no, Eight of Pentacles reverse, Knight of Cups reverse, Five of Cups reverse, Five of Pentacles upright, the Chariot, Knight of Swords upright, the Hierophant reverse. So, Three of Cups upright, then the Full Moon. Meron din dito na Four of Wands upright, Five of Swords upright, Ace of Swords upright, and the Star upright. Okay? So, dito, no, nakikitaan ko yung overall dito sa ikalawang spread. Kumbaga, ito yung klase ng energy na matagal nang pinipigilan, pero napipilitang gumalaw dahil sa, dahil sa hindi na kaya niyang tiisin yung guilt, regret, or pwede rin
unresolved feelings, okay? So, ibig sabihin, makikita mo dito na iwas, merong pag-give up, biglang balik ng pattern niya rito, no? Pero this time, mas nakikitaan ko dito, merong clarity, mas diretso, at mas driven siya, okay? So, dito, lumabas itong Knight of Cups reverse. So, ito yung starting point ng energy niya na nararamdaman niya na yung hindi niya na maipakita yung totoong nararamdaman, natatakot siya mag-offer, or pwede rin takot siya sa rejection. So, ibig sabihin, yung bang takot din itong maging vulnerable. Alam mo yun? So, lumalabas dito, ito yung first move na nakikita ko rito, no? Magiging emotional itong tao na to, pero guarded pa rin. Awkward yung magparamdam siya dito eh. Pero para bang hindi niya alam paano babalik. Alam mo yun? So, ibig sabihin, meron siyang emosyon na ayaw niya lang ipakita. Okay? So, nakikitaan ko rin dito sa 8 of Pentacles reverse, ano? So, tumitigil siya sa effort dati or tumigil tong tao na to, no? So, hindi siya naging consistent sa'yo. Hindi niya tinuloy yung dapat niyang ayusin, ano? So, ibig sabihin, ngayon, ito yung biggest regret ng tao na to. Kumbaga, yung kasunod na galaw nito, no? Mag-iisip siya kung paano bumawi kasi alam niya rito na naging tamad siya at umiwas siya. Okay? So, nakikitaan ko rin dito sa 5 of Cups reverse, ano? Yung bang ito yung sign ng turning point na nagpakita ng pag-move on from regret. Alam mo yun? So, ibig sabihin, handang itama yung mali. Nakikitaan ko dito, handang bumalik kahit nakakahiya. So, ibig sabihin, he's trying to he's trying to gather courage. Alam mo yun? So, ibig sabihin, magkakaroon siya ng action after this emotional shift. Okay? So, nakikitaan ko rin dito sa 5 of Pentacles upright. Mas lumalalim pa yung feelings niya na iniwan mo siya. Alam mo yun? So, nakikitaan ko dito, wala na siyang access sa'yo. Yung iba sa inyo, pwedeng lumipat ka ng lugar, nagbago ka ng number, or hindi ka active social media, or pwede rin binalak mo siya. Ganun. So, nakikitaan ko dito, nawalan siya ng access sa'yo. Kaya itong tao na to, ito yung nagtutulak sa kanya na kumilos. So, ibig sabihin, nagiging trigger yung comeback niya, na ayaw niya bang, yung bang tipong ayaw niya ng feeling na wala siyang lugar sa puso mo. Alam mo yun? So, nakikitaan ko rin dito sa The Chariot upright. Ito na yun eh. Okay? After nito, no? Ito na yun. So, ibig sabihin, ito yung strongest movement card na napaparating. Okay? So, magtitik ng action tong tao na to. Hindi siya mabilis mag-isip, ano? Pero, mabilis siyang kumilos dito. So, nakikitaan ko dito yung next move niya, no? Diretso. Pwedeng focus, determinado. Hindi makikiweather. Alam mo yun? So, hindi na ito pa slow bomb. So, nakikitaan ko dito, ito yung kailangan niyang ayusin. Type of energy. Okay? So, nakikitaan ko rin dito sa Knight of Swords upright. Meron ditong double confirmation dito, no? Kasi, nakikitaan ko dito, ito yung impulsive communication card. Kumbaga, lumabas ang Chariot and the Knight of Swords, pareha siyang naka-upright dito. So, ibig sabihin, sudden message yung mangyayari or magaganap dito. Pwedeng unexpected approach or pwede rin bigla ang paglapit. Hindi niya planado. So, ibig sabihin, he will reach out, wala nang pasikot-sikot. Diretsahan. Okay? So, nakikitaan ko dito yung bang tipong bigla ang chat, bigla ang tawag, or pwede rin bigla ang pag-follow ulit, o bigla ang pagpapakita. Okay? So, nakikitaan ko rin dito sa The Hierophant reverse, ano? Hindi siya lalapit ng traditional dito. Walang commitment offer agad. Hindi pa siya stable kasi dito eh. So, lumalabas dito na hindi pa structured siya. Yung energy niya, gusto kitang kausapin, pero hindi pa ako ready mag-promise ng structure. Ganon yung energy niya. So, yung next move ng connection ng tao na to, no, hindi agad relasyon. Pwedeng friend, pwedeng kausap lang, or pwedeng basta't andyan ka, hindi ka nawawala sa access niya. Ganon. So, ito lang nakikita ko dito, no? So, lumabas din tong 3 of Cups dito. Yung unang approach niya ay friendly. Okay? So, hindi heavy, hindi emotional, hindi dramatic.
So, ibig sabihin, light lang, casual, or pwede rin parang catch up. Alam mo yun? So, para bang gusto mag-restore yung vibe nyo dati. So, hindi to deeper, pero gusto nyong mag-build yung bond nyo ulit. Okay? So, lumabas tong full moon dito. Naka-upright na siya rito, no? So, ito yung pinaka malakas na emotional release. So, ibig sabihin na, no, after casual approach dito sa Three of Cups, meron ditong second wave. Magiging honest siya sa feelings niya. Kumbaga, itong full moon na, no, lalabas yung tinatago. Alam mo yun? So, ibig sabihin yung feelings niya, yung regret niya, yung realization niya, yung takot and desire. Lalabas yun. So, ito yung point na magiging totoo na siya. Then, nakikitaan ko rin dito sa Four of Wands, ano? So, ito yung goal niya eh. Si Four of Wands. Kumbaga, yung goal niya ay magkaayos kayong dalawa. Magkaroon ng stability sa inyong dalawa. Magkaroon ng peaceful, happy reconnection, ganon. So, hindi pa siya ready para sa full commitment, ano? Pero, dahil lumabas kasi yung the Hierophant reverse dito, no? Pero, ano, ready siya sa union. Ready siya sa celebration or pwede rin pagbalik at reconnection. So, nakikita ko ito yung positive sign. Meron siyang intention na mabuti. Okay? So, nakikita ko rin dito sa Five of Swords upright. Diba yung intention niya dito mabuti, no? Dahil lumabas itong Five of Swords upright, merong pero. Okay? So, yung pero dito magdadala pa rin siya ng pride. Ito yung pero ha. Meron tong pride. So, may conflict pa rin. May tendency siyang maging defensive. Pwede kayo magkaroon ng small misunderstanding sa pag-uusap. Kumbaga, he's approaching you with feelings, pero with walls. Alam mo yun? Meron pa rin wall. Alam mo yun? Kumbaga, defensive yung energy niya rito. Pwede rin energy mo to. Okay? So, nakikitaan ko rin dito sa Ace of Swords upright, ano, ito yung initial conflict. Kumbaga, ano, magiging brutally honest siya. Ito yung card ng clarity, truth, at breakthrough. So, ibig sabihin, yung next moves niya rito, clear communication. Honest confession, pwedeng diretsyong pag-amin, paglilinaw ng intention niya rito. Kung nagtatago siya noon, dito na matatanggal, okay? Kumbaga, dito na lalabas. So, lumalabas dito, no, kahit meron ditong defensive, magiging honest din siya rito. Okay? So, nakikita ko rito sa The Star. Yung bang, ito yung pinaka-end eh. Dito tayo nagtapos sa The Star. Kumbaga, nakikita ko dito, umaasa tong tao na to, andun yung paghihilom, reconnection, kapayapaan. Pag-asa na mabuo ulit kayo. Okay? Yung connection nyo. So, lumalabas dito, ito yung strongest sign na hindi pa tapos. At gusto ng tao na to na talagang ma-repair yung inyong connection. So, nakikitaan ko dito, yung full, ano, magpaparamdam to. Biglaan ha, biglaan siya magpaparamdam, hindi inaasahan. Pero casual approach muna, hindi drama. So, lumalabas dito, yung biglaan na emotional honesty. Gusto niyang ma-restore yung connection dito, kaya bigla siyang gusto niya ng full commitment dito, no? So, nakikita ko dito, malit man na conflict dito, no? Pwedeng may isa sa inyo, ungkatin pa rin yung nakaraan, okay? Pero nakikita ko dito, meron ditong tensyon na usapan dahil may pride pa, okay? Pero magkakaroon kayo ng malinaw na pag-uusap dito sa Ace of Swords. At dito sa The Star, no, merong ending dito na healing, reconnection, at pag-asa. Okay? Ayan. Ito lang nakikita ko. Ayan. Thank you for watching. Love and peace.